So, makinig po tayo. Magandang araw sa dating senator. Uh, Ito, marami to. Si Frank Dillon eh. Naging Department of Justice, Senate President. Basta, abogado rin to eh. Yung papaliwanag ng mga batas, maganda yan. Hindi man tayo abogado at natututo tayo. No? Para tayong nag-aaral. Para tayong nag-aaral. Sir Frank, let's start with what happened kahapon. Ano po? Of course, I think the whole Philippines welcomes that. In other words, yung stability ng leadership ng Senado. But do you think pwedeng sabihin natin na all's well, that ends well, or is it still a very fragile state of affairs? It is still very fragile state of affairs, Peter. But having said so, allow me to congratulate Senate President Win Gatchalian for his election. The challenge is very big, very high for him. But I am sure I know Senate President Win Gatchalian very well, and I know that he will be up to the challenge. But having said that, Peter, ako nakikita ko ngayon the most polarized Senate since 1986. It is the most polarized and the most unstable Senate since 1986. And ito po'y dahilan sa napipintong impeachment at halalan sa 2020. Maliwanag po sa akin yan. Ulitin ko, this is the most unstable. Paano naman sa kasaysayan ng Senado, wala akong nasaksihan na isang Senate President, 20 araw lamang nag-Senate President, napalitan na. At ito po'y dahilan sa desire sa kapangyarihan na ibig hawakan ang Senado, dahilan po sa nagpipintong impeachment at saka sa 2028 election. Ako po'y naging Pangulo ng Senado ng 4 beses. 4 beses ako natanggal, 4 beses ako nahalal. Ngunit hindi naman ganun na 21 days ako Senate President. Siguro naman ito'y nagpapakita lamang that kailangan ni Senator Win kumuha pa ng isa, at least one more or two more na matipat sa majority para magkaroon ng stability. Na ngayon, na dahil sa impeachment at 2028 election ay magkaroon ng constant threat on his presidency. Patuloy po na sisikaping alisin siya sa Senado. Yan po. Okay, so parang Netflix po ito, meron pang kasunod na episode, ano? Parang Netflix. But, Senator Frank, parang naging masyadong personal, and I think it's not an exaggeration to say na nagkasakitan talaga dito sa nagkasakitan ng liderato, no? And to the extent nga na nagsabi yung unang episode na ang manghuhudas dito mas masahol pa kay Judas. Sabi niya, pero ito nga tama yung binanggit po ninyo siguro, no, na as an insurance basket, sabi nga sa basketball, dapat meron pang dalawa na pumanig mula doon sa now the new minority. Oo. So let me ask this question, Senator Frank, So what do you think in the impeachment trial, and now mukhang they are leaning towards Chis Escudero as the presiding officer, hindi ba medyo contentious din yung move na yon? I mean, Chis was right in the middle of the controversy, the forthwith controversy, tapos siya din yung uupo. Anong natingin ninyo, Senator Frank? That adds to the polarization and the instability. Hindi po nakakalimutan ng taong bayan
ang controversy, sabi mo nga, Peter, doon sa fourth wheel. Kaya akin po hinihingi sa ating mga kasamahan, pag-isipan po natin, kailangan ng taong bayan maliwanagan sa katotohanan. Hindi po papayag na maitago ang katotohanan, lalo po sa mga technicalities. Huwag po natin kalimutan, ako po'y nandun, noong impeachment trial ni Pangulong Estrada, bakit po nagkaroon ng EDSA 2? Dahil po sinikap ng majority ng panahon na yun na itago ang katotohanan sa pamamagitan ng hindi pagbubukas ng tinatawag nating second envelope. Nung buksan ng majority ang second envelope, ang tingin ng taong bayan ay tinatago po yung katotohanan. That should be a lesson to our Senate today. Mag-isip po tayo kung alam ko minamahal natin lahat ang ating bansa. With social media today, yan po ang pagkaiba kaysa noong panahon ng impeachment ni Senator ni President era. Social media today, mabilis po ang communication, mabilis mabuo ang public opinion na talagang hinaharang ang katotohanan sa kung intended man o hindi, but communication is so fast that before you can shape public opinion, ay nandun na ay mga tao sa kanya-kanya ng opinion at kanya-kanyang conclusion. That is why it is a challenge for us, for the Senate, to maintain the confidence of our people in our democratic institution. At paano po gawin ito? Huwag gumawa ng anumang paraan na ma-perceive na magkabalan ng taong bayan na ang tinatago ang katotohanan. Yan po ay ating lesson in history. Huwag po natin kalimutan ang EDSA 2, huwag natin kalimutan yung second envelope na ang kabuhan po dito ay ang taong bayan, ang pagkaalam nila ay sinikap ng impeachment court doon na itago ang katotohanan. Kaya yan po ay lahat po na maalaala yan, and this will teach us a lesson, and ito po dapat ang guide natin sa mga darating na panahon. Senator, para po maiwasan po ito pong sinasabi natin na issue nga po ng papalit-palit ng liderato, yung stability sa Senado ngayon, tamang panahon na po ba ngayon magkaroon ng reforma sa rules of the Senate? Tama na po bang baguhin yung ilan po sa mga nandoon sa provisions? Kasi yun po ang ginamit dalawang kapo para po magkaroon ng ping-pong dito kung sino po ang leader of the month. Kasi po, ngayon iba nung May, ngayon iba na naman po ng June. So is it about time for us to have reforms sa ating pong Senate rules? You cannot reform national interest. Iisa lang ang ating ang pagmamahal sa bayan should be our primary rule. Hindi ko alam kung ano pa po ang dapat palitan. Kasi hindi mo palitan ang damdamin, ang desire to be to wield influence in order to shape history. Hindi mo po maiwasan yan. Wala po ako nalalaman na dapat baguhin. Ang baguhin siguro natin ang pagmamahal sa bayan. So, ibig sabihin the senators, as all government officials, they should have a higher sense of purpose, di po ba? Tama po yan. Kaya po tayo hinalal ng taong bayan dahil alam nila na ang ating layunin po ay ang kapakanan ng ating bansa. Ngunit hindi man po dapat, talagang ramdam natin na may kanya-kanyang agenda rin. Siguro hindi maiiwasan, pero at the same time, it makes you think na yung sinumpaan, yung oath of office ng mga senador and other government officials, parang seremonya lang They're not really living up to that. That is not the ideal situation, ngunit tanggapin na natin na may mga pangyayaring gano'n. Hindi naman lahat gano'n ang pag-iisip o nangyayari. Ngunit sa ngayon, sa mga darating na linggo, there is need na kailangan maging conscious ang ating mga kasamahan
na ito po kaya po sila naihalal dahil sa kapakanan ng ating bansa, ng ating demokrasya, ng ating mga kababayan. So ang tanong sa sarili, pagising mo, ano ba ang dapat kong gawin para magapanan ko ang tungkulin kong gumawa ng mga bagay na makakabuti sa ating bansa? No rule can be crafted on that point. Wala po tayong pwedeng baguhin sa ating patakaran sa Senado. Internal po yan. Nasa Senador po yan. Senator, meron pong interview si Senator Panfilo Lacson na ine-explain po niya yung kanila pong desisyon na gawing o posibleng maging presiding officer si Senator Cheese Escudero sa darating na impeachment. Sinabi po niya, kailangan daw po kasi na abogado at may basic knowledge of law ang uupong presiding officer. Sa inyo pong karanasan bilang Senate President, DOJ, kasama po kayo sa Blue Ribbon Committee, kailangan po ba talaga na abogado po ang uupo as presiding officer sa impeachment? Hindi naman kailangan talaga as if kung walang abogado, wala ng impeachment. Hindi ganon. Mas smoother lang at siguro mas mabilis ang patakbo ng impeachment trial kung mayroong basic knowledge ng batas. Kaya po, yan po ay kailangan natin. Kaya mabuti naman po kung si Cheese Escudero sa sinasabi ni Ping Lacson ang maging presiding officer dahil siya po bilang abogado, alam niya ang basic rules. At yun ang una po. Pangalawa, kung hindi kayo abogado, ikaw ang presiding officer, pwede naman po on any question na idulog sa presiding officer at hindi abogado. Dalawang bagay po, tanungin niya ang majority leader, ano ang view ng majority leader, who preferably would be a lawyer. If the presiding officer is not a lawyer, at least yung majority leader ay dapat maging abogado. Or pangalawa, pwede pong kung may question na hindi alam ng sagot, dahil po it's a technical rule of evidence or procedure, pwede pong suspindihin ng presiding officer ang proceedings, suspend, tapos magkonsultahan. Yan po ay pangkaraniwan na ginagawa kahit po sa mga section sa Senado, kung hindi po alam kung ano ang sagot at or kung talagang hindi magkaintindihan sa dapat gawin, sinususpindi ang session in order to come up with a solution. So dahil po sa mga rason na yun, sa akin, mas madali, mas convenient kung may abogado ang presiding officer, ngunit hindi naman po to the extent na kung hindi abogado, hindi pwede. And still on Cheese Escudero, Senator Frank, ano po, may mga, syempre, maraming mga negastar, mga kontrabulater, nagsasabi na, uy, hindi kaya nagkaroon ng horse trading na o babaligtad ako pero Akin tong akong uupo sa Oo. impeachment trial. What is your personal view on that? Cheese must overcome that. He must overcome that perception created by his previous act as a Senate President in order to convince the people na siya po ay walang kinikilingan. Ulitin ko lang, in fairness to Cheese, that is a challenge to him. At siya lang po ang pwedeng magbigay ng solusyon doon. That is an impression created. Totoo man o hindi, wala akong opinion. Ngunit, sa tingin ko, ang taong bayan, ang basa po kay Senator Cheese ay hindi pantay ang laban sa kanya. Kaya yun ang dapat siyang palitan. Yun ang challenge para sa kanya to show to the people that he is impartial and forget what had happened in the past. And ipakita niya na sa taong bayan ay siya po ay walang kinikilingan bilang senator judge, and history will be kind to him kung ganun po ang kanyang gagawin.
Ayun, oo, tama naman po yun. Words of wisdom because right now, rightly or wrongly, parang may bagahe si Cheese Oo, sa pag-assume niya, kung i-assume nga niya yung pagiging presiding officer ng impeachment trial. Pero more to the point, no, cutting to the chase, eka nga, Senator Frank, 13 ang majority ngayon. Kailangan ng 16 para to convict or to acquit when you talk about the impeachment of VP Sara. Are we now looking at the point where this is an exercise in futility dahil hindi naman magkaka-16 yung 13 Huwag namang maaga pa lang that we will prejudge our senators. Let us concede to them love of country and impartiality. Mayroong iba dyan na talagang hindi mo maiwasan na magsabi na talagang may kinikilingan. At in fact, may mga declaration na talagang loyal sila sa mga Duterte. Sana po iwasan yung mga ganyan kasi we are now at a very sensitive crossroads of our history. Kahit po ang damdamin mo ganun, huwag mong sabihin sa taong bayan na ganyan ka kasi the confidence of our people in the system is very crucial. Having said that, hindi naman po ako naniniwala na as of this time, buo na kung ano ang iboboto ng mga magiting natin senador. Sabihin natin, makinig muna sila at tingnan kung talagang sa tingin nila ay dapat tanggalin ang Vice Presidente. Do not prejudge our senators in the same manner that I call upon the senators not to prejudge our process. Senator, sa ngayon po ay si Senator Jingo Estrada, of course, alam po natin may kaso, and kamakilan sinuspindi na po siya ng, I think, Sandigan Bayan, no? Kapag po ganyan na may mga senators po tayo na mismo pong ang judicial body po natin ay sinususpindi po sila, magkaka-adjustment ba tayo ngayon sa bilang ng boto? Kung maraming senators ang maaresto, masususpindi, as the trial goes on, habang pong lumalakad itong impeachment trial, Senator? Mahirap po sagutin yan. Magandang tanong yan at yung tanong na yan ay aabot sa Korte Suprema. Bakit po? Dahil lang sa Avellino versus Cuenco at saka sa kasaysayan ng Senado, ang sinasabi po, pagdating ng majority, ang bibilangin lamang sa major para magkaroon ng quorum ay yung mga senador na nasa loob ng bansa at may kapangyarihan ang Senado na pilitin na dalhin sa loob ng session hall at pumpubotohin. Yan po ang rules sa ngayon. Ngayon, kung isang senador ay nagtatago or abroad or under detention dahil sa warrant of arrest, ang tanong, bibilangin ba yan sa miyembro ng Senado for purposes of voting o hindi? Dahil ang malaking bagay po yan. Ibig sabihin, kung ang kailangan ay two-thirds of the members of the Senate, ano po ang babasihan ng 23? Ng two-thirds, yun po bang 24 senators o yung mga senador na pwede lamang humarap at magpunta ng Senado o pwedeng kunin ng Sergeant at Arms o ng Pangulo ng Senado at dalhin para bumoto. Yan po ay question ultimately ang Supreme Court ang makapagpasya dahil dalawa pong opinion sa ngayon at kung yan po ay mangyari, yan po ay dapat dalhin sa Korte Suprema. May isa kasing rule on statutory construction. Sa aming abogado, mayroon kami mga reglamento kung paano i-interpret ang isang panukalang, isang batas. Ang sinasabi, we cannot interpret a law to the point of absurdity. Uulitin ko lang. Hindi pa pwede ang interpretation na magdadalhin ang interpretation sa absurdity. And applying it to this example,
labi, out of 24, Mm-mm. out of 24, 10 abroad or under detention or nag-resign, whatever. So, less than 16 ang may iwan. Mhm. At pag sabihin, hindi na pwede mag-impeachment dahilan sa wala ng 16 na siyang 2/3 ng 24. Mhm. Yun ba ang intensyon ng ating saligang batas na magkaroon ng impasse na ang isang proseso para parusahan ng isang nagkamali sa pamagitan ng impeachment ay hindi na mapaparusahan dahilan ang sinasabi ng konstitusyon ay 2/3 of the 24 Mhm. or 2/3 of whatever is kung 2/3 kung sino man ang senador na dapat pwedeng under the jurisdiction of the Senate. Yung isang nakapulo, kagaya ni Jigo Estrada, Mhm. ang view is one view, yung isang pag-iisip or opinion. Hindi po siya pwedeng bumoto dahilan sa siya po ay under detention. Hindi siya pwedeng pilitin ng Senadong dalhin sa premises ng Senado Mhm. para bumoto kung walang pahintulot ang huwes na siya nagsabi, you are under arrest. Kasi po, he is under the jurisdiction of not of the Senate, but of the judge that issued the warrant of arrest. Aha. So, in the case of Jinggoy, as you were saying, Senator Frank, dalawang bagay. Yung suspension ng Sandigan Bayan is only 90 days. But are you saying, sir, na wala na rin kinalaman yung suspension na yon because he is under detention? That's correct. He is under detention. Okay. In other words, yung situation niya na under detention is the determining factor as to whether or not mayroong kapangyarihan ng Senado na dalhin si Jinggoy doon sa Senado para buboto. But the more classic example is Senator Bato de la Rosa. Sa ngayon po, nagtatago si Senator Bato. Ang tanong, ang presensya ba ni Senator Bato ay kailangan in order to satisfy the 2/3 of the 16 of the 24? Mhm. Sa malakas po, matibay ang argumento na hindi. Dahil sa kung sabihin mong dahilan po dyan mawawala ang sabihin mong 10 na senador, hindi mapapagpago ang 10 senador. O yan po ba ay dahilan dyan hindi na pwedeng ipagpatuloy ang impeachment? Hindi po malayo po yan. Kung magtago ang 10 at hindi magpakita, at alam mo naman sa atin, masyado magaling yung ating pulis. Hindi mo malapit. Minsan, nandiyan na sa Camp Crame, hindi mo pa alam kung nasaan. Ito, ang reality. Na kung sabihin mo nagtago ang 10 senador, is that enough to defeat the impeachment process? Mhm. Ito pa ay dahilan na hindi natin maitutuloy ang isang proseso kung saan tatanggalin natin yung nagkamali. Mhm. Yan po ang tanong that will be resolved. Yun pong bang 2/3 ay base dapat sa 24 or base lamang doon sa mga senador na pwedeng pilitin na humarap sa husgado. Napakaganda po nun yung example ninyo na out of 24, halimbawa mawala yung 10 for so many reasons, 14 na lang, how do you even get to 16? So it doesn't stand to reason po, di po ba? And in the case of Bato, ano po ang kanyang classification? Hindi ba ang tawag sa kanya ngayon fugitive? Oo, tama. So, What sa kanya, fugitive from justice. Opo. Yan lang ang nagpapalakas ng argumento na kung hindi haharap si Bato, paano mo naman bibilangin siya sa 24 kung walang kapangyarihan ang Senado para ipilit na humarap si Bato sa sesyon o sa impeachment trial? Yan po ang mahirap sagutin.
At dyan po lumalakas ang argumento na dapat yung two-thirds ay base doon sa available senators na siyang pwedeng mapilit na Mayroon pa pala kinakaharap ngayon yung mga senador, ano? Paano sila bandang ulit niyan, tatakbo pa rin sila sa Korte Suprema para ang Korte Suprema ang maglalabas ng desisyon. Sana, sige na nga ba, ganun po talaga eh. Ang batas kasi, ang nagde-define kasi, ang huling takbuhan ay yung walang iba kundi ang Korte Suprema. Sige po, magdasal po tayo ng gusto na maging maayos ang impeachment. Sana, huwag tayong kumaya kay Senadora Binoy. Sabi niya nga, kahit sunugin daw siya, nangangamoy pa rin sa Duterte. Wala. Ewan ko, binoto mo siya kung hindi ko siya binoto. Sige po, basta magdasal po tayo ng gusto. God bless us all. Inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bogs.